May nag-comment asking kung paano gumawa ng app from scratch gamit ang Claude or Cursor. So, gagawin natin yan today. Magbibuild tayo ng mobile app and masisave siya sa device mo. Quick intro lang, my name is Jeff. More than a year na ako sa AI space and I build practical AI projects and automations for myself and for my clients. In this video, gagamit tayo ng Claude Code, Cursor, and Expo para gumawa ng mobile app na mabubuksan natin mismo sa Android phone natin. Maraming tools na pwedeng gamitin for mobile apps. May Flutter, may React Native, Kotlin, Swift, Flutterflow, and marami pang iba. Pero for this video, Expo ang gagamitin natin because mabilis siyang i-set up and pwede natin makita agad sa phone gamit ang Expo Go. Bakit Expo? Kasi ayaw natin ma-stuck agad sa complicated na setup. With Expo, one command lang to create the app, then scan natin sa QR code sa phone, mas mabilis makita yung result. Pwede rin tayong gumamit ng Codex, Gemini, or ibang AI coding tools. Pero yung comment ask for Claude or Cursor, so Claude Code inside Cursor ang gagamitin natin today. In a way, yes, vibe coding ito. We are telling Claude Code what kind of app we want. Then it helps us write and update the code. Pero ang importante, hindi tayo basta accept ng accept. Titingnan natin yung changes, iti-test natin sa phone, and kapag may mali, ipapaayos natin. Before this tutorial, gumawa rin ako ng test mobile app called The Wanted List gamit ang Expo Go. Ito yung mukha niya. Ayan, track utang, get paid, no more takas. Check natin, get started. Lista siya ng mga nangutang, sino yung may utang, magkano, due date, partial payment, paid status, and may reminder message pa. Click natin ito, si Juan de la Cruz. Check natin to. Ayan, kasama pa ako dyan. Babayad lang daw siya pag yumaman na. Ayan. Back natin. Eto, laging may dahilan. Kung sisingilin natin siya, send reminder, pipili ba, maging mabait ba tayo or savage ba? Kung savage natin, paano sasabihin? Uy, Carlo, salamat sa 1,000, pero may 3,000 pa. Huwag mong kalimutan bago mag-July 20, 2026. Char lang, pero seryoso. Tapos, kung gusto nilang magbayad, yan. May stats pa, may reminder kung sino pang hindi mga nagbayad. Yan, overdue, upcoming. But anyways, hindi ito yung i-build natin today. So pwede natin makita yung mobile app na ginawa natin gamit yung Android Studio. Pero yung ituturo ko sa inyo para diretso makita talaga sa mobile device, hindi itong gamit yung Android Studio. So quick note, Expo Go and Development Build are different. So yung Expo Go yung gagawin natin since beginner friendly siya, mabilis at madali lang gawin. Ang Development Build naman is more advanced. Mas limited siya compared sa Expo Go. Pero hindi natin pag-uusapan further ang Development Build para makafocus tayo sa Expo Go. Before tayo mag-install ng mga kailangan, post nyo muna yung video kung gusto nyong sumabay. May free PDF guide ako sa description box below. Download nyo muna, then balik kayo dito para sabay natin sundan yung steps. So, yung unang i-install natin is yung Node.js. Punta tayo ng Google. Type natin Node.js, Node.js. Click natin yung una. Then, click natin yung download. As for this time of recording, yung pinaka-latest is version 24. Yung LTS yung pipiliin natin. For macOS, click nyo na lang tong macOS installer para ma-download. And for Windows, palitan nyo lang. Click nyo din tong Windows installer para ma-download at ma-install nyo. So for Claude Code naman, kailangan natin gumawa muna ng account. Search lang natin sa Google, Claude. Pinakauna. Then, continue with Google. Since may account na ako from Claude, login ko lang yung Google account ko. Ito yung user interface ng Claude, pero hindi natin kailangan yan today. Kasi yung gagawin natin is, gagamitin natin yung Claude inside sa Cursor. Bukas tayo ng Google ulit. Type natin Cursor.
yung pinakauna. And kailangan yung mag-sign in muna sa Cursor. Since may account na ako, diretso na lang tayo sa pag-download ng Cursor. Balik tayo sa homepage ng Cursor. Click natin yung download. Yan, nag-automatic download sa akin. I-stop ko lang. Kasi may Cloud app na ako. And once na-download at na-install nyo na, ito yung mukha ng user interface ng Cursor. Click na natin to yung IDE. Then, gawa muna kayo ng folder. Create tayo, new folder. My daily habit. Since yan yung pangalan ng mobile app natin. And one more thing bago ko makalimutan, kailangan natin i-install yung mobile app from Expogo. Hindi natin siya madadownload gamit yung mobile phone natin sa Google Play Store kasi nagkaka-problema pa sila na hindi pa na-approve ng Google Play yung bagong SDK nila, yung bagong feature or bagong app nila na Expogo. So for now, punta muna tayo sa website, Expogo. Yan, pinakauna. Then, click natin tong install. Para mas madali, i-scan nyo lang yung QR code nyo sa phone dito. Then, i-download nyo lang. By the way guys, yung gamit pala natin ngayon is SDK 57. Yan yung latest as this time of recording. So kapag na-download nyo na, may lalabas dyan na Android message na hihingi na permission na i-allow, i-install mula sa source na ito. So huwag kayong matakot, i-click nyo lang install anyway. So na-install ko na din sa akin yung Expogo app. Balik tayo sa Cursor. So i-open natin yung folder na ginawa natin kanina, My Daily Habit. Open project, puntahan natin. Open na natin yan. So, may tatlong way kung paano gagamitin yung Cloud Code. May Cloud Desktop na ngayon. May IDE, which is itong ginagamit natin na Cursor. And yung terminal. Dati, terminal pa yung gamit namin. Is dito namin i-install yung Cloud. Pero, para makita natin lahat, yung ginagawa natin, is gagamit tayo ng IDE para mas madali. So, i-install muna natin yung Cloud extension. Click lang natin to. Then type Cloud. So, itong pinakauna yung i-install natin. Ito may nakasulat na Anthropic, tas may checkmark. Click install. Ayan. Actually, since may account na ako, naka-install dito dati, is tatanungin kayo niyan kung API ba yung gagamitin pag-install or pag-connect sa Cloud or through subscription. Piliin nyo yung subscription para hindi kayo makabayad sa API credits if may laman yung API credits nyo sa Cloud. And close lang natin to. Then, i-click natin yung pinaka-upper left para makita natin yung laman ng folder natin sa My Daily Habits, which is wala pa ngayon since gagawan pa natin. And para magamit natin yung Cloud Code, nandito sa gitna, New Agent, Cloud Code, and Codex. Since may Codex din ako dito sa Cursor. Click natin yan. Nag-mention ako kanina, dati may terminal, pero kailangan pa rin natin ng terminal inside din sa IDE, which is naka-built-in na din sa Cursor. And sa lahat na IDE. I-click nyo lang yung pinakataas, hindi nyo makikita sa screen ko. May nakalagay dyan, terminal. Then, click nyo yung new terminal. So, for now, sundan nyo lang muna yung ginagawa ko. I-copy-paste nyo yung may command doon, npx create expo app at latest. Then, may dot yan. May space, then dot. Paste natin. Then, hit enter. Then, piliin natin yung latest SDK 57, which is yung dinownload natin kanina para sa Expogo app sa ating mobile device. Then, hit enter ulit. Ayan, installing na yung Expo SDK 57. So, we'll just wait hanggang matapos to guys. So, ayan na, your project is ready. Punta tayo dito sa pinakababa. Type natin clear.
para malinis. Then copy-paste nyo lang din yung command pa rin yung pangalawa, which is npx expo install at React Native, para masisave nyo yung habits na ginawa nyo dun sa mobile app. Magme-make sense to mamaya. And yung expo UI naman, yan yung components, yung buttons na gagamitin natin inside sa mobile app. Again, copy-paste, then hit enter. So, ayan, naka-add na. Clear natin ulit. So, we move to Cloud Code. Type natin yung /model para malaman natin kung anong current model na ginagamit niya. So, as for now, ginagamit niya Sonnet. Pero sa akin is, pwede kong gamitin yung Opus 4.8. So, again, may command prompt na ginawa ako. I-paste nyo lang. Maghahanap tayo ng design reference para sa mobile app natin. So, type nyo lang Dribbble. Ayan. Click natin. Pili tayo ng design, habit tracker. So, ito yung napili natin. Scroll down para yung ma-download natin yung picture. Copy image. Yan. Balik tayo sa cursor. Paste natin dito. Click natin to, yung area na to. Then, ipagawa na natin sa kanya. Alright, mag-antay-antay lang. And, i-click natin to. Or, yes muna natin. Yes. Piliin natin yung auto para hindi na tayo magaganon. Alright, so natapos na si Claude. And, i-check natin kung anong mukha ng mobile app. So, i-type natin npx expo start. Hit enter. Drag lang natin to para makita yung QR code. So, ayan, papakita ko lang sa screen ko kung anong makikita ko dito. I-tap mo lang yung scan QR para ma-scan. Ayan. Eto na sa akin, My Daily Habits. Kung hindi pa lumabas yung My Daily Habits, yung expo pa, i-tap nyo lang yung para may gear icon. Then, i-tap nyo yung reload. Yung ganyan. Ayan, lalabas na yung My Daily Habits. Get started. Ayan. So, ano bang magagawa natin dito? Ayan. Nakainom ng tubig ngayong araw. Take a short walk. Or mag-add tayo ng habit. Anong habit? Learn language. Ayan. Learn language. Then, itap natin. Hanggang sa mapuno na yung progress bar sa taas. I-delete natin yung nagawa natin or yung iba. Sleep on time. Nice. So, ayan, natapos na yung app. Since si Opus 4.8 pinili natin, nag-yes-yes lang tayo kanina. Pinili pa natin yung auto para siya na mag-decide since may tiwala ako sa kanya. And mobile app lang yung ginagawa natin. Hindi pa ito Play Store ready app. Wala pa itong user account, cloud backup, or publishing setup. Pero as a first mobile app, malaking step na ito because you created it, open it on a real phone, and make it useful. So now, kaya nyo nang gumawa ng sarili nyong simple mobile app idea and test it on your Android phone. Hindi kailangan perfect agad. Ang importante, alam nyo na yung flow, paano magbukas ng Cloud Code sa loob ng cursor, paano buksan yung Expo Go app sa phone, and paano mo makikita yung binild ni Cloud Code sa mobile device mo. And if hindi nyo pa napapanood yung previous video,
Check nyo rin yung N8N automation tutorial kung saan tayo gumawa ng auto reply system for leads.